Ano na lang ang pag-asa ngayon ng kampo ni Sara Duterte? Mapigilan ang impeachment. Kaya ngayon, sinasabayan itong maleta, itong 18 ex-Marines, ito ngayon yung kanilang pinapanlabas. Anong ano diyan? Tapos naglabas na ng statement ang iglesia, 'di ba? Kaliwat kanan ngayon, lagi malita-maleta. Kahit doon sa Senado, sa Kongreso kahapon, nagpipilit si Paulo Marcoleta at si Bong Suntay, pag-usapan daw yung maleta, yung 18 ex-Marines. 'Di ba? So ibig sabihin, ito yung kanilang strategy. Magki-create sila ng destabilisasyon. Yan yung sinasabi ni Senador Ping Lacson eh. Sabi ni Senador Ping Lacson, mukhang ang timing nitong paglabas ng 18 ex-Marines na to tiniming sa ICC, tiniming sa impeachment ni Sara. Kaduda-duda ito. Ito ba'y bahagi ng another ano na naman ng destabilisasyon? Bakit? Bakit kaya destabilisasyon na naman to? Ay, ano yan eh. Ayaw talaga nilang ma-impeach si Sara. Yan ang kanilang huling baraha. Yan yung kanilang huling baraha. Pag na-impeach si Sara, na-convict sa Senado, hindi na makakatakbo yan, makukulong pa. Sino naman patatakbuhin nila? Si Bongo? Ay si Bongo, may problema rin si Bongo. May problema rin si Bongo sa ICC. O wala. So sinong patatakbuhin nila? Si Pulong? Patatakbuhin nila si Baste? Mahirapan. Iba naman si Sara kila Pulong at Baste. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, parang ganito yan eh. Ang gagawin ng kampo ng Duterte, hindi talaga nila mapapayagang ma-impeach si Sara. Hindi nila Kaya lang, paano naman nila pipigilan? Paano naman nila pipigilan? Kaya gusto nila yung mga kongresista masira. Parang matakot yung mga kongresista doon sa expose ng maleta-maleta. Kaya gusto nila, yun yung pag-usapan. Kaya kahapon, pinipilit nila pag-usapan yung maleta eh. Di ba? Pinipilit nila pag-usapan yung maleta kahapon. Si Paulo Marcoleta, si Bong Suntay, pag-usapan daw ang Marcoleta, yung maleta. Kaya lang sabi naman ng mga kongresista, bakit natin pag-uusapan ng maleta? Impeachment ni Sara to, maleta yung pinag-uusapan niyo. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Mukhang nagkakagulo na ang pro-Duterte camp. Alam nila na seryoso na itong impeachment ni Sara. Hindi nila ito mapipigilan. Sa katunayan kahapon, nakuha ko yung technique ng kamera. Di ba pinagdidebatean kung ano ba talaga ang one-year bar rule ni Sara. Dati kasi February 6. Tapos biglang may nag-file ng February 2. Para walang issue. Para walang issue. I-ano na natin yung February 2. Kaya yung first impeachment complaint ng Makabayan Black, dinismiss na. Para walang question kasi baka dalhin na naman ng mga kampo ni Sara sa Korte Suprema. O kita nyo, mga kabunyog, mga kababayan, ano to? Parang tama rin yung strategy ng Kamara eh. Para walang issue. Yung mga nag-file ng impeachment complaint after February 6, yun lang yung entertain natin. Kasi kung i-entertain pa natin yung February 2, katulad ng unang impeachment complaint ng Makabayan Black, baka na naman may mag-file na naman na kampo ng Duterte sa Korte Suprema. Kakakuha na naman sila ng butas. Huwag na natin silang bigyan ng butas. O yun. Kaya yung unang impeachment complaint, diniklarang insufficient in form. Okay na yon. Doon na tayo sa dalawang natitira. Idideklara yon, sufficient in substance. Pag nakapasok yan sa sufficiency in substance, papasok na ngayon sa presentation ng mga ebidensya. Ipapatawag na si Madriaga, ipapatawag na yung AMLAC, yung sa bank accounts ni Sara. Katapos, bakit naman nila ngayon pinag-iinitan si Ombudsman Boying Rimulya? Makikita nyo ngayon may post si General Pokis, mag-inhibit na daw si Ombudsman Boying. Dahil si Ombudsman Boying daw ay nahuling nagsisinungaling. Sabi niya, nung una, hindi siya tumulong sa ICC. Hindi siya nakipag-usap. Tapos ngayon, sasabihin niya nakipag-usap. So sabi ni Pokis, yung ombudsman, wag na daw munang makialam dito sa issue ni Sara. Bakit naman hindi makikialam yung ombudsman? Yung ombudsman ang magpapalabas ng bank records ni Sara. Kaya ito mga kabunyog, ginagamit nila yung issue ng maleta na yan, tapos yung pagkikita ni Boying sa ICC, itong mga 18 na ex-Marines na ito, gagamitin ng mga ginagamit nila para si Ombudsman Boying hindi makagalaw sa impeachment ni Sara. Kaya si Ombudsman Boying ngayon yung pinupukusan nila eh.
Pero sabi naman ni Ombudsman Boying, yes, nakipagkita ako sa ICC. So ano ngayon? Totoo yun. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga So- Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Last, hindi ko na maalala eh. Maybe less than a year ago. Parang gano'n, no? Less than a year ago. Opo. At sinasabi, sir, dapat hindi niyo daw po ito ginawa kasi kayo daw po ay Justice Secretary noon. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Medyo palaban na rin talaga si Boying. Palaban na rin si Boying eh. Kasi ang gusto nila, si Boying kasi, si Ombudsman yung maglalabas ng AMLAC eh. Ang may power na mag-require sa AMLAC, sa Anti-Money Laundering Council, Ombudsman. Siya yung may power na magsubpina ng mga bank accounts ni Sara. Kaya ang ginagawa nila ngayon, si Boying yung pinupuntirya nila. Anong ginagamit na issue? Yung pakikipagkita sa ICC. Ang ginagamit nila yung 18 na ex-Marines. Ang sabi ni Boying, okay, sabihin pang nakipagkita ako sa ICC. So ano ngayon? Anong problema? Tapos tinanong si Ombudsman Boying, bakit po kayo nakipagkita? Di ba sabi ninyo, hindi kayo magko-cooperate sa ICC? Sabi ni Ombudsman Boying, noon yun. Noon yun. Iba na ngayon. Time changes. Time changes. Di ba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang ginagawa ngayon ng kampo ni Sara Duterte, nagdi-destabilize. Ginagamit itong 18 na ex-Marines. Tama yung sinabi ni Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, kakaano ang timing nitong 18 na ex-Marines? Linabas sa panahon ng hearing ni Duterte sa ICC. Linabas na panahon na impeachment ni Sara. Tapos ngayon, binibirad dito si Ombudsman Boying Rimulya. Kaya si Ombudsman Boying nagka-counter na rin. Sabi ni Boying, oo, nakipagkita ko sa ICC. Anong problema? Bakit po, di ba sabi ninyo hindi magko-cooperate sa ICC? Sabi ni Ombudsman, yes, noon yun. Iba na ngayon. Iba na ngayon. Di ba? Tama yun. Noon ko pa kasi sinasabi na wag nang i-deny ng administrasyon ni Marcos na nagko-cooperate sila sa ICC. Ano namang mali doon? Ano namang mali doon? Bakit nila dinideny? Di ba? Di gayon. Sinasabi na ni Boying, noon, sabi namin hindi magko-cooperate. Ngayon iba na. Di tapos, wala nang issue. Parang ganito eh. Panahon ni Duterte, nag-withdraw kayo sa ICC. Desisyon nyo yon. Presidente si Duterte. Ngayon, hindi naman panahon na ng Duterte, Marcos na. Kung ano ang gusto ng administrasyon, siya naman yun. Diba? Diba? Kaya lang yun na nga, mga kabunyog. Maganda to ngayon. Umiinit ang sitwasyon. Gusto nila pahiyain si Boying. Yung kredibilidad ni Boying, kaya tinitira nila si Boying na ano daw ito. Nagsinungaling si Boying. Dati sabi niya hindi nagko-cooperate sa ICC. Tapos ngayon sasabihin niya nagko-cooperate. Yan. Sigurado yan na yung laman ngayon. Yan na yung laman ngayon. Pero tama yung sagot ni Boying. Sabi ni Boying, yes. Ano ngayon? Ano ngayon? Tama yun. Wag na kasing mag-deny. Tanggapin na. At saka dapat nga si PBBM, gamitin niya na yung impluensya dito para ma-impeach na si Sara. Hanggang sa Senado. Panoorin niyo yung interview kay dating Senate President Drilon. In-interview sa The Spokes, doon sa Bilyonaryo News Channel. Si dating spokesperson Hernani Braganza saka si dating spokesperson Edwin Lacerda. Anong sabi ni dating Senate President Drilon? Impeachment na ito, magdidepende ito kay Marcos. Si Marcos diyan ang Sos naman, wag na tayong mag-anuhan. Noon kasi, si Chis Escudero, kaya malakas ang loob magsabing yung forthwith hindi niya kaagad sinunod, kasi wala naman si Marcos sinasabi. Kahit yung Korte Suprema, bakit unanimous yun? Wala naman si Marcos na sinasabi. Pero dito, kailangan ng makialam dito si Marcos. Wala, hindi naman yan magtatagumpay impeachment na yan kung walang pakialam ang Malacanang dyan. Yan ang totoo niyan. Kumbaga dito, lataganan ng baraha.
Latagan na ng baraha dito. Ha? Kaya tama yung stand ni Ombudsman Buying. Anong sabi ni Ombudsman Buying? Yes, nagko-cooperate na kami sa ICC. So ano ngayon? Oh, ay nag-iiba na yung sitwasyon eh. Iba naman noon, iba naman ngayon. Oh, tama 'yon. Pagdating dito sa impeachment ni Sara, oh, dapat si PBBM, ano niya yan? Sabihin niya na, ay wala eh. Kung sino man sa amin ay ako nga, kinasuhan din ng impeachment. Oh, hayaan nating gumulong yan. Ito rin impeachment ni Sara ng Vice President. Hayaan nating gumulong yan. Ilarga yan. Oh, 'di ba? 'Yun ang maganda. Noon kasi si PBBM, ang sabi niya, hindi ako kumbinsido diyan sa impeachment ng Vice President. Ha? Marami tayong pinagkakaabalaan, no? Nag-create 'yun ng sa parte ng Senado, tiningnan nila 'yun na parang ang presidente ayaw niyang i-impeach ang Vice President. Pati yung mga Korte Suprema, justices, ganun din. Ngayon hindi. Dapat marinig na kay PBBM na sa bagay nagsabi na rin si Yussi Claire Castro eh. Sabi ni Yussi Claire Castro, ang sabi ng presidente, lahat tayo countable. Di sige, ilarga yan. Di tama yan. 'Di ba? Kasi ano na to? Kaya nga nagkakagulo ang kampo ng Duterte kasi malapit na ang 2028. Tapos hindi makakatakbo si Sara Duterte. Si Sara Duterte na nga lang ang kanilang pag-asa. Si Sara Duterte na lang ang kanilang pag-asa tapos hindi pa makakatakbo. Kaya ngayon, mga kabunyog, labasan na ngayon ang kanya-kanyang baraha. Si Ombudsman Buying, alam niya na kung anong plano nitong mga kampo ng Duterte. Kaya si Ombudsman Buying, hinaharap na. Sabi ni Ombudsman Buying, yes! Yes! Nakipag-usap ako sa ICC. So ano ngayon? Ano ngayon? Tama yun. Dito sa impeachment ni Sara, sige na, i-impeach nyo na yan. Hayaan na lang magdepensa siya ng sarili niya. Di ba? Dapat ganun.